Jesucristo. Hallelujah! Naririnig mo ang tinig ng iyong mga anak na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Kami, Panginoon, ay walang pinag-uukulan ito, kundi tanging ikaw lamang. Ito ay para lamang sa iyong kapurihan, Panginoon. Hallelujah! Kami, Panginoon, ay buong pagpapakumbaba. Hallelujah! Na tumungo sa iyong harapan. Oh Lord, hallelujah! Upang kami, Lord Jesus, hallelujah, ay muli, una sa lahat, hallelujah, ay makapaglingkod sa iyo ng may katapatan din, Panginoon, at buong pananampalataya. Kalawa, Panginoon, kami, Panginoon, ay tumungo rito dahil nais namin, hallelujah, na makatanggap ng inihanda mong pagpapala para sa amin. Ang pagpapala ng iyong mga salita, Panginoon, hallelujah. Ikaw lamang at wala ng iba ang pagmumula nito, Lord, hallelujah. That's why we ask, Lord Jesus, satiate our hungry and thirsty souls, Lord Jesus, with your words today. Hallelujah. Open the windows of heaven. Pour out your blessings to your people. Pour out your words to your people. Pour out your spirit to your people, Lord Jesus. Hallelujah. At gamitin mo lamang po ang iyong lingkod bilang daluyan nito, Panginoon, hallelujah, ng iyong mga salita. Hallelujah. Anoint your servant, Lord Jesus. Your words are already anointed. Hallelujah. May your pure and unadulterated words, Lord Jesus, hallelujah, be received by each and every one of us today, Lord God. And we will praise you continually, Lord God. We will worship you, for you alone are worthy, Jesus. Hallelujah. And right now, Lord God, kiniklaim na namin, Panginoon, ang tagumpay. Hallelujah, tagumpay na nagmumula lamang sa iyo. Tagumpay ng bawat isang kaluluwa na naririto laban sa kasalanan at sa sanlibutan ito. Tagumpay ng iyong iglesia na alam namin, Panginoon, patuloy mong pagbubuklurin, Panginoon, at patuloy mong palalaguin. Tagumpay, Panginoon, para sa aming pastor, Lord Jesus. Kay Pastor June Pablo, kay din ganon, kay Pastor James, Lord Jesus, hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. All the glory and honor belong to you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Buksan po natin ang ating mga Biblia, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Once again, to Jeremiah chapter 3, the last verse, hallelujah, na pinangunahan pong basahin ng ating kapatid. Praise God. Brother Christian, praise the Lord. Verse 15 ng Jeremiah chapter 3. Sa English, mga kapatid, hallelujah, King James Version, and I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Let me repeat that. And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Now let us open our Bibles to Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4, mga kapatid. Starting from verse 11. Ephesians chapter 4, verse 11. And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers, for the perfecting of the saints, verse 12, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith. Can we all say that? Unity of the faith? Unity of the faith. And of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Can we repeat that once again? The fullness of Christ. The fullness of Christ. Verse 15, that we henceforth be no more children tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness whereby they lie in wait
to deceive. Praise God. Hallelujah. Today's message from the Lord, I would like to give it the title, Growing into Fullness and in Unity. I repeat, growing into fullness and in unity. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Come on, let's praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. You deserve this, Lord. You deserve this. At church, you may now sit. Hallelujah. Praise the Lord. Hindi ko po alam kung natatandaan ninyo, mga kapatid, hallelujah, na nung huling beses na ginamit po ang inyong lingkod nung nakaraang buwan upang magdala ng kanyang mga salita. Hallelujah. I believe the title of that message was The Unifying Foundation. Hallelujah. Take note, mga kapatid, kung inyo maalala, part of it was also based on Ephesians chapter 4, particularly verse 5, which says, one Lord, one faith, one baptism. Hallelujah. Thank you, Jesus. So the oneness of God revealed in our Lord Jesus Christ, and it is our Lord Jesus Christ whom we need to relate to and identify with as individual Christians. Amen? Ang kapahayagan ng iisang Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, hallelujah, siya ang dapat nating makaugnayan. Amen? Kailangan magkaroon tayo ng relasyon sa ating Panginoon. At dapat, yung identity natin, mga kapatid, ay sa ating Panginoong Hesukristo bilang mga Kristiyano. Kaya nga tayo tinatawag ng mga Kristiyano. Amen? Christ-like. Katulad ni Kristo. Nung tayo ay binautismuhan sa kanyang pangalan, hallelujah, sa tubig, mga kapatid, we took on the name of our Lord Jesus Christ. Amen? But it's not only as Christians, mga kapatid, that we need to identify with and to relate to our Lord Jesus Christ. We also need, mga kapatid, to relate to and to identify with our Lord Jesus Christ as a church. Bilang isang iglesia. Maraming beses na nating narinig marahil, mga kapatid, ang katotohanan na ang iglesia, the church, it's not pertaining to a building. Amen? Hindi ito tumutukoy sa gusali. The church refers to the body of believers. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tayo, mga kapatid, ang iglesia. Amen? At kinakailangan, mga kapatid, tayo bilang isang iglesia, tayo, mga kapatid, ay tunay na mayroong kaugnayan at tunay na mayroong identity sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Thank you, Jesus. Now, take note, mga kapatid, further, in the same chapter, sa chapter 4 ng Ephesians, mga kapatid, hallelujah, dito, sa pamamagitan ni Apostol Pablo, mga kapatid, ipinapakita ng ating Panginoon yung napakagandang larawan ng disenyo niya para sa iglesia. That very beautiful picture of His design for the church. Mga kapatid, it is in this scripture, mga kapatid, that God shows us, take note, mga kapatid, na ang paglago sa espiritu, spiritual maturity, mga kapatid, it is not something that happens by accident. It is not something that happens passively. Spiritual maturity happens intentionally. Ibig sabihin, mga kapatid, ang paglago sa espiritu, hindi tayo katulad ng, hindi yun yung kagaya nung, ano nga ba yun? Bayabas, ni Mansanas, Bayabas, na hinihintay ni Juan Tamad,
na mahulog mula sa puno habang siya ay nakahiga sa ilalim ng puno ng bayabas at nakabuka ang kanyang bibig. Spiritual maturity comes with intention. Dapat tayo mismo, mga kapatid, pipiliin natin na lumago spiritually. Amen? Yes. Hallelujah. Spiritual maturity, take note, mga kapatid, hallelujah, it's the result of Christ's gifts to us. His gifts to the church. And these gifts, mga kapatid, hallelujah, are for the purpose of helping us grow as individual Christians and as a church. And also as individual Christians and as a church, mga kapatid, hallelujah, the gifts of our Lord Jesus Christ, hallelujah, have the purpose of keeping us grounded. Mananatili tayo, mga kapatid, hallelujah, na well-grounded, well-founded in our faith. Hallelujah. And of course, mga kapatid, the gifts that our Lord Jesus Christ have given to us, of course, in addition to His blood, to the salvation, the plan of salvation that He has set for us, mga kapatid. Hallelujah. The gifts that our Lord Jesus Christ have given us, mga kapatid, they are there for us to become more like our Lord Jesus Christ. Mahirap totoo kung sa ating sarili tayo'y aasa sa paglago ng ating spiritual na kalagayan. Tayo ay nasa laman, mga kapatid. Amen? Pero dahil nga kailangan intentional, pipiliin natin, mag-e-exert tayo ng effort para tayo ay lumago spiritually. Ngunit, hindi ka dapat mabahala, kapatid. Bakit? Dahil ang mga gifts na manggagaling sa ating Panginoong Hesukristo, yun, mga kapatid, hallelujah, ang makapagpapalago sa atin. Kailangan lamang talagang pipiliin natin. Amen? Jesus Christ gives gifts to equip us. Not just as individual Christians, but also to equip us as a body of believers, as His church, mga kapatid. Kasama na sa mga handog ng ating Panginoong yon, yung tinatawag na fivefold ministry, hallelujah, that has been described in Ephesians chapter 4 verse 11. Ano? Ephesians 4:11, yun nga, ang ano dyan, para sa akin, ang mnemonic ko dyan, para madaling matandaan, is APEPT. A-P-E-P-T. Ano? Apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Maaari bang ulitin natin, mga kapatid? Can you repeat that? Okay? Apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. A-P-E-P-T. Tandaan natin yan, mga kapatid, the fivefold ministry. And the fivefold ministry, these are roles, mga kapatid, ito ay magampanin na hindi random na ibinibigay ng ating Panginoon. O random lang na namimili ang ating Panginoon. Ikaw, sige, ikaw, parang bumubunot lamang ng galing sa, anong tawag doon? Yung ano? Roulette, hindi ruleta eh. Ruleta yung umikot eh. Yung ano? Tambiolo, ayun. Hindi ganun ang ating Panginoon. May malaking tambiolo, tapos nandoon yung mga pangapangalan natin, tapos paikutin niyo yung tambiolo, tapos okay, random. Ikaw, magiging apostol ka. Ikaw, magiging propeta ka. Ikaw, magiging evangelist ka. Ikaw, magiging pastor. Ikaw, magiging guro. Hindi ganun ang ating Panginoon. Sadya ang pagpili ng ating Panginoon. Hallelujah. Sa kung kanino niya itatalaga
ang gampanin ng pagiging minister. Dahil mga kapatid, the fivefold ministry is one of God's wonderful gifts to us. Ganyan tayo kamahal ng ating Panginoon. Ganyan kaalam ng ating Panginoon ano yung pangangailangan natin. Nakaranas na ba kayo mga kapatid, kapag kayo ay kinakailangan magregalo, magdala ng regalo, halimbawa, Christmas party or birthday ni Pastor, ang ginawa nyo mga kapatid, ay bahala na lang kung ano yung mahila ng kamay ko doon sa department store, yun na yun. Di ba? Parang hindi naman pinag-isipan. Hindi ba mas ma-appreciate nung pagbibigyan natin, nung ihahandog nating regalo, kung talagang pinag-isipan natin at pinili nating sadya yung iririgalo natin sa Kanya. Amen? Hindi yung basta na lamang humila ng okay, sige t-shirt na lang. Sige, kahit pa pinag-isipan pero humila ka na lang. O sige, hindi mo alam kung yung t-shirt na yun, yung kulay ba nun, magugustuhan ba ng pagbibigyan mo? Kailangan ba yon ng pagbibigyan mo, yung ganong kulay? Di ba? So ngayon, alam natin mga kapatid, nandyan si Pastor James, nandyan si Pastor June, amen? Yung mga humayo para tayo ay makarinig ng salita ng Diyos, kaila Brother Ray, si Tatay Roman, Brother Ronald. Amen? Mga kapatid, hindi aksidente na dinala sila ng ating Panginoon sa atin. Yes, amen. Sadya yan ng ating Panginoon. Pinili sila ng ating Panginoon. Dahil alam ng ating Panginoon, kailangan natin ang salita ng Diyos. At itong mga taong ito, yung magagamit para madala ang salita ng Diyos sa atin. Amen? Di ba dapat magpasalamat tayo sa ating Panginoon na binigyan niya tayo, hallelujah, ng mga ministers na catered towards our needs. Do you appreciate that, mga kapatid? Na-appreciate nyo yun? O kung na-appreciate nyo, palakpakan natin ang ating Panginoon. Di ba? Take note, mga kapatid, hallelujah, they are given for the benefit of the body. The church, the fivefold ministry was given for the benefit of the church. Sa pakinabang ng iglesia. At of course, kapag nakikinabang, hallelujah, ang iglesia, hallelujah, nalulwalhati ang ating Panginoon. Hallelujah. Hindi mga individual ang dapat malulwalhati. Amen? Amen. Kaya, kung mayroon man, sana wala. Pero kung mayroon man, hallelujah, na isang kaluluwa, isang tao, hallelujah, na nag-iisip, magpapastor ako para ako ay nakaharap sa maraming tao at nakakarinig ako ng maraming palakpak. Tapos sumusunod sila sa akin. Pag sinabi kong palakpakan natin ang ating Panginoon, wow, sumusunod sila sa akin. Hindi ganon, mga kapatid. Tandaan natin, yung pagpalakpak ng mga mananampalataya ay hindi para doon sa nandito sa likuran ng pulpito. Ang pagpalakpak, hallelujah, ay para sa ating Panginoon. Ang pagsigaw ay para sa ating Panginoon. Hallelujah! Diba? Mga kapatid, hallelujah, mag-isip-isip na tayo. Kung merong tatayo dito sa likod ng pulpito at sasabihin purihin natin si Pastor! Diba? Dapat sa ating Panginoon lahat ng kapurihan. Amen? So it's not for the exaltation of individuals. The apostles and prophets, mga kapatid. Now, take note mga kapatid, hallelujah. The apostles were the ones that laid the foundation, the doctrinal foundation. Ginamit sila ng ating Panginoon para ilapat yun. Amen? And then the prophets, on the other hand, especially during the Old Testament,
And also, there were prophets during the early church era, mga kapatid. Hallelujah. Sila yung ginamit ng ating Panginoon to provide guidance. And through the apostles and the prophets, even though they are no longer with us here on this earth, mga kapatid, sa pamamagitan nung mga naisulat nila, mga kapatid, yung mga naibahagi nila, mga kapatid, nakarating sa atin yung katotohanan. Sila yung nagamit ng ating Panginoon, bagamat wala na sila sa mundong ito, para tayo, mga kapatid, ay makatanggap ng kanyang mga salita. Amen? And the evangelists, definitely we have evangelists, we still have evangelists at present, mga kapatid. Sila naman yung nagdadala ng mabuting balita sa mga ligaw. Tayo noon ay ligaw. Amen? Amen. Mga kapatid, hindi nalalayo, mga kapatid, doon sa binasa natin kanina, sa Jeremiah chapter 3. Na ang sabi ng ating Panginoong Diyos, di ba, sa bayan ng Israel, backslider ka. Di ba, nag-backslide ang Israel. Pero sa kabila nung pag-backslide, ano ang sabi ng ating Panginoon? Ikaw ay bumalik. Manumbalik ka. Di ba? Sino ang ginagamit ng ating Panginoon dito? Si Propeta Jeremiah. Di ba? Ngayon, mga kapatid, ang ginagamit ng ating Panginoon para may parating sa atin yung mabuting balita at para tayo, mga kapatid, ay makarinig ng instruction and makonvict tayo ng instruction mula sa ating Panginoon na dapat tayong manumbalik. Mga kapatid, yung mga evangelists, yung mga ginagamit ng ating Panginoon para humayo tungo sa atin, para tayo ay makarinig ng salita ng Diyos. At ang mga evangelists, mga kapatid, yung nagdala sa atin ng salita ng Diyos, hindi ba sila yung nagpaunawa sa atin na ang Diyos, bagamat siya ay pinakamakapangyarihan sa lahat, bagamat siya at ang kanyang bagsik, hallelujah, ay nakakatakot. Amen? Nandoon ang kanyang wagas na pag-ibig at ang habag tungo sa atin. Yung kanyang wagas na pag-ibig na siyang nagdulot upang siya mismo ang magkatawang tao dahil kinakailangan ng dugo na maibubuwis para tayo ay maligtas. Amen? Wagas na pagmamahal sa atin na sa kanyang pagkakatawang tao, mga kapatid, hallelujah, hindi siya namuhay na marangya, namuhay siya sa mababang kalagayan at siya ang dumanas ng libong pasakit na dapat tayo ang tumatanggap. Tayo yung makasalanan Pero siya ang tumanggap ng lahat ng yon. Ganon tayo kamahal ng ating Panginoon. At yung kanyang habag, imagine that, mga kapatid. Pwedeng-pwede naman, mga kapatid, na gunawin na lang, tinuloy na lang ng Panginoon, nagginunaw ng mundo, lahat ng tao ay na-wipe out na, tapos lumikha na lang siya ng panibago. Mga hindi pasaway, kagaya ng tao, di ba? Pwedeng-pwede. Pero hindi. Para sa ating Panginoon, dahil mahal na mahal ko ang aking mga nilikha, i-extend ko ang aking habag tungo sa kanila. Amen? Amen ba? Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hindi natin malalaman yung katotohanan yon kung walang nagdala sa atin ng salita ng Diyos. Amen? Evangelists, hallelujah, they serve as God's soul winners. They proclaim the good news from the Lord. And of course, right now, we have our pastors. Amen? We also have our teachers. Amen? Ang mga pastor or pastol, di ba? Sila yung pinangungunahan nila at ginagabayan yung kawan. Amen? So, tayo, mga kapatid, bilang mga Kristiyano, bilang bahagi ng iglesia ng ating Panginoon, nariyan ang ating mga pastor for our church. There's Pastor James, and also there's Pastor June Pablo. Amen?
So sila mga kapatid ang ginagamit ng ating Panginoon para pangunahan, pangasiwaan ang kanyang kawan dito sa lugar na ito. Kaya kung ikaw kapatid, tinuturing mong sarili mo na kabahagi ng kawan ng ating Panginoon sa dakong ito ng tunasan, kinakailangan hindi lamang kikilalanin natin ang ating mga pastor, kundi tayo ay magpapasakop sa authority ng ating pastor. Amen? Magpapasakop tayo mga kapatid. Kasi kung hindi tayo magpapasakop, hindi gagana, hindi magiging epektibo mga kapatid, yung kanilang pangangasiwa sa atin. Lalo na pagdating sa ating buhay espiritual, yung paglago natin. Mas maigi pa mga kapatid, kung wala kang balak na magpasakop sa iyong pastor, mas maigi pa, huwag ka na lang maging bahagi ng church. Maging independent ka na lang sa sarili mo. Di ba? Pero ang problema dyan, mga kapatid, yung paglago. Kung tutuusin, di ba, pwedeng yun ang piliin natin eh. Bakit ba kinakailangan mga kapatid na i-establish pa ni Lord ang church? Ba't hindi na lang isa-isang mga Kristiyano? Total, salvation is individual naman eh. Di ba? Hindi naman tipong, okay, kung si Brother Ray maliligtas, ako damay ako kasi churchmate ko si Brother Ray. Hindi naman ganun eh. Ang kaligtasan ni Brother Ray ay para kay Brother Ray, kaligtasan ko para sa akin. I have to work for it, Brother Ray has to work for it. Di ba? Kaya isipin natin, wag nating iasa, ay, si pastor naman, madasali naman si pastor. Nagbabasa naman siya ng Bible, siguro, sapat na yon. Kahit ako, hindi ko gagawin yung magdasal. Kahit ako, hindi ako magbabasa ng salita ng Diyos. Di ba? Damay na ako. Damay na ako doon. Hindi ganon, mga kapatid. Hindi ganon. Disenyo ng ating Panginoon na kinakailangan ang mga mananampalataya ay magko-congregate. Magsasama-sama, mga kapatid. Hallelujah. As one body, and that is the church. Hallelujah. Dahil mga kapatid, ang paglago ng bawat isa sa atin, mga kapatid, mahirap. It's hard to attain. If we will rely on ourselves. Impossible actually to attain if we will rely on ourselves. Sarili lang natin. Hirap yan. Kaya nandyan mga kapatid, ang ating pastor para pangasiwaan ang kawan, mga kapatid. At ang mga guro, the teachers, mga kapatid, hallelujah, they're the ones, hallelujah, that ground us in the Word. Yung making sure that our actions, our words, our lifestyle, mga kapatid, hallelujah, are grounded on the truth that is the Word of God, mga kapatid. Ang ginagamit ng ating Panginoon dyan, yung mga itinalaga niya para ituro sa atin yung kanyang katotohanan. Amen? So mga kapatid, hallelujah, these ministry gifts, take note, tinalagay ng ating Panginoon na magkakaroon ng coordination, cooperation. In fact, mga kapatid, di ba? Pwedeng isang kapatid natin, siya ang pastor, siya rin ay nagiging guro. Pwede yun. Pwede yun, mga kapatid. Or evangelist pa, 3-in-1. Parang kape lang. Di ba? Pwede yun. Di ba? Hindi kinakailangan, mga kapatid, na, ay, mas magaling tong Sunday school teacher namin kaysa pastor namin. Ba't ganun? Mas pakikinggan ko na lang tong Sunday school teacher namin. Hindi ganun, mga kapatid. Pagsasabungin mo yung pastor tsaka yung Sunday school teacher kung magkaibang tao sila, hindi pwedeng ganun, mga kapatid. Take note, they complement each other. They complement. Iisang katotohanan lang naman eh. Iisang Diyos lang naman ang ating pinaglilingkuran, sinasamba. At magdudulot ng kaligtasan para sa atin.
Di ba? Huwag natin pagsasabungin. They are not in competition but in cooperation. Magkakaiba man yung kanilang roles, magkakaiba man yung kanilang gampanin, mga kapatid, ngunit iisa ang Diyos na nagtalaga sa kanila. Iisa ang Diyos, mga kapatid, na putting it plainly, bossing ng lahat. Yung plano niya para sa atin, yun ang masusunod. Yung kalooban niya, yun ang masusunod. Hindi yung kalooban ng pastor o ng guro or ng mga individual na members ng congregation, kundi kalooban ng ating Panginoon. Now, these gifts, mga kapatid, particularly the ministry, according to verse 12 of Ephesians chapter 4, for the perfecting of the saints. Una, for the perfecting of the saints. Again, yung perfection dito ay hindi sa sense na flawless. Hindi ganon, mga kapatid. Perfecting here means maturing. Lumalago ka. Perfecting means undergoing growth. Undergoing progressive development. As Christians. Lumalago. Tuloy-tuloy yung paglago, mga kapatid. So yun ang isa sa mga layunin ng fivefold ministry. You may have already heard of this, mga kapatid, but I'm sure God has a will. God has a reason why we have to hear this all over again. Maybe nakalimutan na natin, mga kapatid, na ang nasa isip natin, hindi, sarili ko lamang ang aasahan ko para ako ay lumago. Sapat na. Magbabasa ako ng Bible araw-araw. Makikinig ako ng mga, sasabihin ko, pangangaral sa radyo eh. Wala na nga palang, hindi na uso ngayon ng radyo, no? Masusunod ngayon ng YouTube eh. Di ba? YouTube. O yung mga medyo, Spotify. Wow, Spotify. Spotify. Di ba? Yung mga pa-podcast na ganyan. Di ba? Sasabihin ko pa sana ganun eh. Di ba? So, asa ka sa sarili mo. Kasi naalala ko, mga kapatid, may share ko lang. Nakalulungkot lang, mga kapatid, na yung pinsan ko, na best friend ko rin, nung simula nung high school, mga kapatid, na pumanaw siya. I think it was 3 years ago. 3 years ago, no? Isa, pag nagkakasama-sama kami, mga kapatid, so sinishare ko, nakapag-share kami ng salitaan sa isa't isa. Tapos, ang dahilan niya, kung bakit kasi tinatanong ko siya, matin ka ba ng Matin ka ba ng church? O pero, kumbaga parang sinasamahan niya yung mga pero, hindi pala, hindi siya umatin ng church. Hindi siya nagsisimba. Katoliko siya, hindi siya nagsisimba. Yung mag-iina niya nagsisimba siya, naiiwan siya sa bahay. Bakit? Kasi walang tatao doon sa kapag kami magpapaload. Kasi ang negosyo nila is, yung load globe, smart, So sila yung kumbaga parang, anong tawag doon? Yung, kung halimbawa, ikaw may negosyo kang pagpapaload. So magpapaload ka sa akin. Anong ganon? Hindi, retailer ba? Tawag ba doon? Basta ganon. Okay? So, paano yan? Paano yung, paano yung paglagong spiritual mo? Paano lalago yung buhay kristyano mo niyan? Nagbabasa naman ako palagi kabisado ko na nga ang Bible eh. Ha? Di naman siya parang tinatawaran natin, pero sa isip-isip ko, di ba, mahirap lumago na mag-isa. Diba? Iniisip ko, bakit hindi ka sumama sa Bakit hindi ka sumama doon sa mag-iina mo? Di ba? Kahit sabihin, simbang katoliko yon, pero at least makakapakinig ka ng salita ng Diyos doon. Di ba? Ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos naman eh. Di ba? So, alam niyo yun, again, hindi sa tinatawanan ko, hindi sa inuhusgahan siya. Pero naalala ko lang, mga kapatid, yung ganong paraan ng pag-iisip, mga kapatid, na sa sarili mo lamang, kaya mong lumago. Mga kapatid. So, mga kapatid, hallelujah, kinakailangan natin na mayroong gagabay at mangunguna sa atin. Kaya nandyan ang ating mga pastor. Kailangan may magtuturo sa atin. Kaya nariyan yung ating mga guro.
At kinakailangan din mga kapatid, yung mga kapwa natin mananampalataya, na kagaya natin mga kapatid, ay nangangailangan din ng paglago. Para tayo mga kapatid, sama-sama, nagtutulungan para lumago sa ating pananampalataya, lalong lumalim yung ugat natin. Bilang mga mananampalataya. Kailangan yun mga kapatid. Huwag nating tatawaran yung importansya na tayo mga kapatid ay nasa church. At na tayo ay mayroong pastor, may mga guro tayo mga kapatid, at mayroon tayong mga kapatiran, mga kapwa mananampalataya na kasama at kasabay nating lumalago. Amen? Salamat sa ating Panginoon at binigay niya yun sa atin, mga kapatid. Ayaw ng ating Panginoon, mga kapatid, na tayo ay mananatiling sanggol. Naipangaral to na nakaraan, di ba? Ayaw niya na tayo ay mananatiling sanggol. Dapat tayo, mga kapatid, ay lumalago, nagpo-progress. Jesus wants us to grow because He wants disciples. Nais ng ating Panginoon ng tagasunod, hindi alagain. Huwag tayong manatili na alagain, mga kapatid. Nais ng ating Panginoon, mga disipulo, mga tagasunod. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. For the work of the ministry, mga kapatid. Hallelujah. For the work of the ministry, kaya niya ibinigay sa atin yung mga gifts sa ito, including the fivefold ministry. But take note, mga kapatid, ministry is not just the job of pastors. It is the work of every believer. I repeat, mga kapatid, ministry is not just the job of our pastors. It is the work of every believer. And that includes you and me. Kaya, wag natin sabihin, bakit naman ganito tong church na aking napuntahan? Parang wala naman yatang paglago, wala naman yatang, hindi nagpo-progress. Tanungin mo sa sarili mo, kumusta ba ang ministry mo sa ating Panginoon? Baka naman lahat ay iniaasa lamang sa pastor. Again, mga kapatid, hallelujah, hindi lamang sa pastor nakasalalay, hallelujah, ang ministry. Hindi lamang pastor ang mag-carry out ng ministry. Siya na nga yung pastor, nangangasiwa ng kawan. Siya pa rin yung Sunday school teacher. Siya pa rin yung evangelist o humahayo. Siguro, sa isang pioneering na church, pwede yun. Pero yung lumalagong church na, nagkakaroon na ng multiple souls in the congregation, mga kapatid, anong maaaring dahilan kung bakit yung pastor, siya pa rin ang nananatiling, siya na yung pastor, siya pa yung Sunday school teacher, siya pa yung evangelist, siya pa yung humahayo. Ano kaya ang posibleng dahilan? Anong malamang na dahilan? Malamang na dahilan yan, walang paglago na nangyayari doon sa mga mananampalataya. Kasi kung ang mga mananampalataya na kabahagi ng church, mga kapatid, ay mayroong paglago, ibig sabihin, mga kapatid, nagkakaroon, hallelujah, ng degree of competence to be assigned to a task or to a ministry. Kaya, kung tayo, mga kapatid, sa sarili natin, pag inassignan tayo ni pastor, bro, sis, pwedeng ikaw ang maging Bible reader. Pag ganon, mga kapatid, hindi random yun. Ibig sabihin, mga kapatid, na identify ka ng ating Panginoon. Identify ka. Kinalabit ng Panginoon yung pastor natin. Oy, ano mo yan? Ano mo yan? Pwede na magamit yan. Diba? Pag tayo'y tinalaga, mga kapatid, tanggapin natin. Tanggapin natin. Huwag tayong hihindi. Huwag tayong magiging, sabi nga ni Pastor James, di ba? Huwag tayong magiging paniki. Ba't ako? Di ba?
tanggapin natin yung assignment. Ano? Kasi anong dahilan para hindi natin tatanggapin yung tinalaga sa atin? Bro, pastor, hindi ako ganun kagaling magbasa eh. Palagay ba ninyo, hindi alam ni pastor kung marunong ka o hindi na magbasa? Diba? Alam yan ng pastor. Diba? Siya ang unang-una sigurong makikipag-content sa ating Panginoon pagka binulungan siya ni Lord na, sige, si sister ganyan, italaga mo yung, assign mo nga yun sa Bible reading. Or yung mga department leaders natin, binulungan ni Lord, i-assign na yan, pwede na yan. Diba? Kung alam ng pastor na hindi yan marunong magbasa, diba? Pero malabo naman mangyari yun, nasasabihin ni Lord sa'yo na i-assign yan, hindi yan marunong magbasa. Unless gusto magpakita ng himala ng ating Panginoon. Pwede yun. Diba? Pero kung halimbawa, alam nung church leader, alam nung pastor na baka siya pa yung unang mag-pray kay Lord, Lord, bakit siya yung in-assign mo? Hindi naman ito magaling magbasa. Diba? Pero pagagalitan nyo ni Lord yung pastor, pinangungunahan mo ko. Diba? Kaya kapag ikaw, pinaratingnan ng pastor or ng church leader, ng department leader mo, yung assignment mo, yung ministry mo, tanggapin mo. Tanggapin natin. Kasi ang ministry, hindi lamang yan para sa mga leaders, hindi lamang yan para sa mga pastor. Para din yan sa bawat isang mananampalataya na kabahagi ng congregation. Take note, mga kapatid. Hallelujah. Every believer is called to live the word and to serve. Tagapakinig lang tayo? Unang tanong, yung pinapakinggan ba natin, isinasabuhay natin? Baka naman hanggang dinig lang, hanggang pasok lang sa utak natin, pero hindi naman natin isinasabuhay. Diba? At yun nga, tayo ay tinatawag ng ating Panginoon para maglingkod. At pag tayo ay naglingkod sa ating Panginoon, we become ministers. When we are called to serve our brethren, we become ministers. Kaya wag mong tatawaran, sis. Kung halimbawa, ano bang ministry ko sa church? Wag mong tatawaran yung pagluluto. Ministry mo yan kay Lord. Diba? Kasi, yung mga kapatiran, diba, na nabubusog ang kanilang pisikal na pangangatawan. Diba? Sa pamamagitan ng iyong masarap na iniluto, nakikita mo na biglang nagba-brighten up ang kanilang mga pagmumukha. Diba? Tapos ang lalaki ng kanilang mga ngiti, tapos sasabihin, wow, ang sarap naman ito. Diba? Yun ang ministry mo. Pero, babalikan natin yung kaninang nasabi natin, diba? Ang ministry ay hindi para sa kapurihan ng minister. Ang ministry ay para sa kapurihan ng ating Panginoon. Maaring makatanggap ka ng papuri, wow, ang sarap naman ng pagluluto mo. Wag yan pupunta sa ulo mo, ha? Wag mo isipin na, wow. Siyempre, masarap sa pakiramdam, di ba? Pag nakakatanggap ka ng magandang salita ng papuri, di ba? Yes, nire-recognize ka. Masarap sa pakiramdam. Pero wag yan pupunta sa ulo mo at isipin mo na, wow, ang galing ko. Hindi, ang magaling dyan si Lord. Kasi una sa lahat, si Lord ang nagbigay sa'yo ng katawan na nagagamit mo para makakilos ka. Number 2, mga kapatid, si Lord yung nagbigay sa'yo ng kakayahan para magamit mo yung katawan na yan. Number 3, mga kapatid, hallelujah, si Lord yung pumili sa'yo para ikaw yung maitalaga dyan. Kung ikaw ay nagluluto, kung ikaw ay nagbabasa dito sa harap ng pulpito, kung sa likod ng pulpito, kung ikaw ay tumutugtog ng instrumento, kung ikaw ay naghahawak ng mikropono at umaawit, kung ikaw, hallelujah, ay itinalaga bilang leader ng iyong department, lahat yan, ultimately, si Lord ang dahilan. Wag nating aakuin, wag nating aariin. Di ba? Kaya, mga kapatid, ito, sa sarili lang natin, pwede nating, para sa akin kasi it's sa mga obserbasyon ko, mga kapatid, isang indication na maaaring nagiging mature tayo sa ating Panginoon, maturity natin ay, tuloy sa ating Panginoon. Kapag pinuri ka ng kapatiran,
ang sasabihin mo, glory to God. Or to God be the glory. Ba? Minsan yung iba sasabi, hindi. Parang i-deny mo pa, pero sa totoo, sa loob ng isip mo, hindi. Oh, wow, sarap. Ang galing ko pala. Diba? Hindi, acknowledge mo. Kasi parang ang ano naman, i-reject mo yung ano eh. Kasi bukal sa puso nung kapatiran yon or nung ibang tao na-appreciate, nire-recognize yung ginawa mo or yung binigay mo, di ba? I-acknowledge mo yun, pero i-redirect natin yung glory sa ating Panginoon kasi siya ang deserving ng glory, hindi tayo. Amen? Amen ba mga kapatid? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sabi sa James chapter 1 verse 22, "But be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves." Doers of the word, hindi tagapakinig lang. Kasi kung tayo mga kapatid, mananatili tayong listener lang ng salita ng Diyos na idine-deliver sa pamamagitan ng pulpitong ito, mga kapatid, hallelujah, sino niloloko natin? Diba? Ano tayo? Audience lang? Spectator lang tayo? Hindi. Narito tayo, mga kapatid, para tayo ay magamit ng ating Panginoon. Amen? And every believer is called to carry the gospel. Yeah, paipabaya ko na lang kay Brother Ray. Yung paghayo. Mas magaling si Brother Ray. Babike pa yan. Ha? Nung may sasakyan yan, nagagamit yung kanyang mga sasakyan para humayo. Siya na lang. Ba't ikaw? Naging paniki din for the meantime si Lord. Ba't ikaw? Hindi, ikaw, ginawa ka pala niyang paniki. Ba't ikaw? Ba't ikaw? Hindi mo gawin. Ba? Nandun mga kapatid, we are called, hallelujah, to carry the gospel. Amen? Hallelujah. Sabi sa Mark chapter 16 verse 15 ng ating Panginoon, and He said unto them, "Go ye into all the world and preach the gospel to every creature." But we will not be able to do that effectively if we do not grow, if we do not mature, mga kapatid. Hallelujah. Yes, it's true. Kahit na hindi mo kabisado ang napakaraming verses of Scripture, mga kapatid, sabi nga nung isang pastor, nakalimutan ko kung sinong pastor yun eh, si Pastor Jojo ba o ano, noon daw naghumahayo siya, iisa lamang daw verse ang kabisado niya. Pero yung iisang verse na yon na ibinabahagi niya sa kung saan man siya nakakahayo, mga kapatid, nakakapagdala ng mga kaluluwa. Anong verse yun? John 3:16. It's very profound. Just one verse can be very profound, mga kapatid. Yun ngang Jesus wept, the shortest verse in the Bible, parang, napakasimple, wow, Jesus wept. Shortest verse. That is very profound, mga kapatid. Very, very profound, mga kapatid. And you know what? Naranasan nyo na ba ito, mga kapatid, na every time nagbabasa kayo ng same verse, nagkakaroon kayo ng panibagong realization, panibagong tinatawag na rima, na kahit na ilang beses mo nang inulit-ulit na basahin yung verse, may bago pa na ipinaparating sa iyo ang ating Panginoon. Diba? Ganyan kamakapangyarihan ang salita ng Diyos. Kaya kahit isang verse, yes. Kahit isang verse yung daladala mo, pero kung dadalhin mo yung verse na yan, pero ikaw ay isa pa ring sanggol sa pananampalataya, baka hindi ka magamit ng epektibo ng ating Panginoon. Kaya kinakailangan nandoon na tayo ay lumalago. Hallelujah. Every believer is also called to build up other believers. Ang sabi mga kapatid sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 11, "Wherefore comfort yourselves together." Comfort yourselves together and edify one another even as also ye do. Edify one another. Pag sinabing edify, pagtibayin, build upon. Hindi yung lalo mong wawasakin. Wala naman na sa atin siguro na gano'n, no?
kung meron tayong ugali noon bago tayo makakilala sa ating Panginoon, na imbes na ayusin natin yung relationships ng kapwa natin, tayo pa yung lalong nakakatulong sumira, mga kapatid. Nung tayo ay binago ng ating Panginoon, lalo na sa loob ng church, mga kapatid, dapat tayo ay nariyan para lalong maging matibay ang isa't isa. Para lalong lumago ang isa't isa. Hindi yung tayo pa yung hihila pababa. Hindi pa yung tayo yung magpapatigil ng kanilang Hindi yung tayo pa yung magiging katitisuran nila. Praise God. Hallelujah. Kaya nga, for the edifying of the body. Again, edifying means to build up, to make stronger, not to tear down. Take note mga kapatid, nung tayo ay naging bahagi ng iglesyang ito, tayo mga kapatid ay wasak. Wasak tayo. Sinira tayo ng kasalanan eh. Di ba? Pero nung tayo mga kapatid ay binago ng ating Panginoon, ang church, ito ang magsisilbing construction site natin. Para tayo ay i-restore ng ating... DPWH naman si tatay. Sa pinanay, no? Diba? So mga kapatid, para tayo mga kapatid ay buuing muli ng ating Panginoon. At hindi lamang i-assemble na para maging buo ulit, pinapatibay at pinapalago pa tayo ng ating Panginoon. Kung meron tayo na kapatiran, mga kapatid, or kung merong bagong convert, mga kapatid, na naging bahagi ng congregation, tayo bilang bahagi ng church, dapat magpagamit tayo sa ating Panginoon para ma-restore at para lumago at tumibay yung kaluluwa na yun. Hindi yung tayo pa yung magiging dahilan para lalong madurog. Hindi naman kaila sa atin, di ba? Nung nagkaroon ng kaganapan dito sa ating iglesia, di ba? Unang-unang nangangailangan noon, mga kapatid, ng restoration, ang ating mahal na pastor. Kaya, salamat sa ating Panginoon na mayroong mga kapatiran na hindi iniwan ang ating pastor. Salamat sa ating Panginoon na hindi lamang nag-extend ng pangunawa tungo sa ating pastor, kundi nagpagamit sa ating Panginoon para makatulong, para i-restore ang ating pastor. Huwag nating isipin na tayong mga members lang yung kinakailangang ma-edify or ma-restore. No! Kasama dyan, mga kapatid, ang ating pastor. Hindi naman siya nasa labas ng church eh. Kabilang siya sa church. Yung simpleng ipapanalangin natin, mananalangin tayo sa ating Panginoon para sa ating pastor, napakalaking bagay niyan. Kahit hindi mo sabihin sa ating pastor, kahit hindi mo sabihin sa ating kapatiran. Yun ang nais ng ating Panginoon. We edify, we build each other up, not to tear down. The church should be where everyone is growing stronger in faith, growing stronger in unity, growing stronger in love. Sabi sa 1 Corinthians 14:26, how is it then, brethren, when ye come together, every one of you hath a psalm, hath a doctrine, hath a tongue, hath a revelation, hath an interpretation. Let all things be done unto edifying. Kaya dapat yung daladala natin at ibabahagi natin sa mga kapatiran yung makakapagpalakas, yung makakapagpatibay sa pananampalataya at sa buhay espiritual ng ating kapatid. Hindi yung lalo pang makakapag-down sa kanya. Amen? Amen. Kaya kung ang daladala lamang natin ay chismis, wag na. Hindi makakatulong yan para palakasin yung ating kapatid. Di ba?
Ba't hindi ka mag-share ng patotoo kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo nitong nakaraang linggo, nitong nakaraang araw? Diba? Ganun dapat. Or, best, ibahagi natin salita ng Diyos. Diba? Para yon sa ikalalakas ng bawat isa. Ano? The goal is unity and maturity. Pagiging isa at paglago sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi pwedeng magiging united tayo pero out of the picture ang ating Panginoong Hesukristo. Kahit nga, di ba sabi ko sa inyo, paglago natin, hindi pwedeng mangyari na out of the picture ang ating Panginoong Hesukristo. Kasama ang ating Panginoong Hesukristo palagi. Unity of the faith does not mean uniformity. Ang pagkakaisa sa pananampalataya, hindi ibig sabihin, pare-pareho tayo ng, well, although may pagkakahawig, di ba? May pagkakahawig, kasi nandun yung standards of holiness natin eh. Pero hindi kinakailangan na parehong-pareho every time na tayo ay magtitipon-tipon, naka-uniform tayo. Di ba? Tapos as in, parehong-pareho pati yung forma ng buhok. Diba? Hindi ganun ang nais ng ating Panginoon. Ano? Unity, take note. Not uniformity. And unity in the truth of the gospel. Ano? Ang ating Panginoong Jesucristo mismo nanalangin para sa pagkakaisa para sa pagbubuklod-buklod. May isang katotohanan lamang, amen? Kaya nga, di ba, kung babalikan natin yung nakaraang pangangaral na ang inyong lingkod ang ginamit ng ating Panginoon para ihatid. Ang pundasyon natin, hallelujah, ang nagbubuklod sa atin ay yung katotohanan na mayroon lamang iisang Diyos. Amen? That is the unifying foundation. It is the truth that unites us. Not because we share the same opinions. Hindi ako makikipag-isa kay Tatay Roman kasi pareho kami ng opinion. No. It is not about our opinion. It is about the truth. There's only one truth. That is, there is one God, our Lord Jesus Christ, and He alone deserves the glory, and He has to be worshipped and praised and thanked and be served. Ano? And be obeyed, of course. Ano? At the knowledge of the Son of God, itong knowledge na to, mga kapatid, na binabanggit sa verse 13, hindi ito head knowledge. Hindi ito paramihan ng verses na kabisado mo. No. Ano? This knowledge is actually relational knowledge. Sige nga, napakarami mo ang kabisadong verses, pero ang tanong, kumusta ang relationship mo sa ating Panginoon? Habang dumadami ba yung nakakabisado mong verses, lalo kang nagiging close sa ating Panginoon? Or ganun pa rin? Pang ilang beses ko na itong umattend, pang ilang beses ko na rin nadagdagan yung mga verses na tinitake note ko, pero bakit parang ganun pa rin yung ganun pa rin naman yata yung feeling ko, yung relationship ko sa ating Panginoon. Kaya nga it's not about the number of verses that you can put in your head. It's about how those verses, how the words of God, make an effect on your relationship with God. Relational knowledge, mga kapatid. Sabi nga sa Philippians chapter 3 verse 10, that I may know Him. Di ba? Ayan sabi ni Paul dito, "Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord." So it's knowledge. May bilang siya knowledge dyan. "For whom I have suffered the loss of all things and do count them but dung,
that I may win Christ. Ano? And be found in Him. Ano? So take note mga kapatid. Dapat, habang dumadami yung napapag-aralan natin, or maaaring nakakabisado nating mga verses, lalong lumalalim yung pagkakilala natin sa ating Panginoon. Gaano siya kabuti, gaano siya kabahabagin, gaano siya kapangyarihan, gaano siya kabagsik. Huwag nating ididiskwento yung huwag nating tatanggalin yung bagsik ng ating Panginoon, ha? Kasama yon, attribute yun ng ating Panginoon. Pag tinanggal natin yon, palagi na lang mga feeling natin, yung mga magaganda para sa atin, yung tatanggapin nating attributes ni Lord. Hindi natin isasama yun. Kaya nawawala na tayo ng takot sa Panginoon, ganon. Feeling mo palagi lamang mga magaganda yung mararanasan mula sa ating Panginoon, kahit na tayo ay lumalabag na sa Kanyang kalooban. Di ba? So take note mga kapatid, dapat habang nadadagdagan yung mga salita ng Diyos na ating natatanggap, dapat lalo nating nakikilala ang ating Panginoon, at habang lalo nating nakikilala ang ating Panginoon, lalo tayong nagiging close sa ating Panginoon. That is what it means by relational knowledge. Ano? Now, growing in Christ means we grow deeper in our walk with Christ. How is our walk with Christ? Kung walang nangyayari, parang walang pagbabago, hindi nagiging mas intense, hindi nagiging mas malalim, this message is for us. Kinakailangan mga kapatid, hallelujah, lumalalim yung ating ugnayan sa ating Panginoon. The fullness of Christ, hallelujah, refers, of course, to that ultimate goal that we need to attain as believers and as a church. We are called Christians. We are supposed to be Christ-like. Take note mga kapatid, ang lumalagong iglesia, lumalago hindi sa dami ng tao ha, pero yung lumalago sa totoong sense, nagmamature spiritually mga kapatid. Ang mga mananampalataya dyan, na lumalago din spiritually, ay naipapakita, una, ang pag-ibig ng ating Panginoon. Pangalawa, yung kababaang loob ng ating Panginoon. Pangatlo, mga kapatid, yung kabanalan ng ating Panginoon. And then, yung compassion ng ating Panginoon. At yung pagsunod ng ating Panginoon. Talking about obedience, mga kapatid, ang ating Panginoon, kahit na siya na mismo ang Diyos na nagkatawang tao, pero bilang tao, hindi niya sinunod yung sarili niyang kalooban. Hindi ba? Siya ay nagpasakop sa kalooban ng Ama, ng kanyang pagka-Diyos. Nagpasakop siya. Kaya nga, di ba, nakikipag-bargain na siya eh. Alisin mo sa akin tong saro na ito. Kasi alam niya, di ba, sobrang hirap nung dadanasin niyang pasakit bago siya mamatay sa krus. Di ba? Pwede naman, di ba, kung tutuusin, ba't hindi na lamang, di ba, isang iglap na lang. Di ba, inatake na lang sa puso si Jesus Christ. Namatay din, di ba? O namatay din, ganun yung effect, namatay. Hindi yun ang kalooban ng Panginoon eh. Di ba? Tsaka yung example, mga kapatid, na ipinakita ng ating Panginoong Kristo mismo ng pagpapasakop sa kalooban ng Diyos at yung pagsunod. Obedience, mga kapatid. Kaya huwag tayo magmamalaki. Si Jesus Christ mismo, sumunod siya sa kalooban ng Ama eh. Ikaw, sasabihin mo, hindi, pwedeng hindi ko sundin yan. Exempted ako dyan. Exempted talaga. Jesus, hindi, naranasan niya yun eh. Diba? Tapos ikaw, exempted. Sino ka? Mas mataas ka kay Lord? Ano sabi nga nila, diba sa natatanging pinagpalang anak ng Diyos? Masigit ka pa kay Jesus Christ, Diyos mismo?
Hindi ganun, mga kapatid, di ba? So, dapat nire-reflect natin yon, mga kapatid. Doon natin malalaman kung lumalago tayo. Naipapakita na ba natin yung pag-ibig ng ating Panginoon? Yung kanyang kababaang loob, yung kanyang kabanalan? That's why there are the standards of holiness. Let's not take it against the church, the organization. The standards of holiness help us grow. Amen? Yun yung nagsisilbing gabay natin para tayo ay hindi mapapariwara. Na nandun pa rin yung target natin na tayo ay maging katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? So that is the standard, that is the measure that God wants us to reach. And if we do not grow, if we remain immature, mga kapatid, may warning sa atin ng ating Panginoon. Doon sa verse 14, di ba? Ang sabi dito, that we henceforth be no more children. Ayaw nga ni Lord na tayo ay manatili na mga sanggol sa pananampalataya. Ayaw niyang tayo ay manatili na paslit. Napakadaling mapapaniwala ng paligid. Napakadaling mapasunod ng ibang mga elemento ng sanlibutan. Di ba ang bata ganun? Napakadali pagka halimbawa sinabihan mo, matulog ka ng tanghali, kung hindi, kikidnapin ka ng Bombay. Ayun yung panakot sa amin nung bata kami. Bakit Bombay? Kasi medyo malaking mama, balbasarado. Niwala ka naman, di ba? Naniwala ka naman. Madaling mapapaniwala, di ba? Ganun sa bata Pero yung taong mature, di ba? Sabihan mo ngayon, pag ikaw hindi ka natulog ng tanghali, kikidnapin ka ng Bombay. Talaga lang. Hindi ka na madaling mapapaniwala ng mga kamalian. Amen. Pero kung mananatili tayong paslit, kung mananatili tayong sanggol, hindi tayo lumalago, madali tayong matangay ng mga kamalian. Diba? That we henceforth be no more children tossed to and fro, carried about with every wind of doctrine. Tossed to and fro, parang bangka. Diba? Nasa alon. Kapag walang angkla, madaling matangay. Diba? Pero kung well-grounded na, diba? Yung vessel, may angkla, matibay yung pagkakakapit ng angkla, matibay yung kinakapitan ng angkla. Kahit yan ay yung uga-uga, mga kapatid, hindi yan mapapariwara, hindi yan matatangay ng alon. Diba? Every wind of doctrine. Ingay mga kamalian, maling aral, mga kapatid, hallelujah. Take note, when we hear something, be it something that pertains to spirituality or something secular, mga kapatid, dapat we have to test it by Scripture. Test natin yan. Ito ba ay ayon sa salita ng Diyos? Kasi ano ba nasa salita ng Diyos? Nandun yung kalooban ni Lord Diba? So kung yan ay hindi labag, okay. Pero kung yan ay labag, wag na lang. So kung tayo, mga kapatid, ay madali pa rin na madala, hindi natin ginagamit ang salita ni Lord bilang batayan natin, di ba? Kailangan pa nating lumago sa Kanya. Di ba? At yung binanggit na sleight of men, cunning craftiness, mga kapatid. So yung pagiging deceptive, hindi lang ng kaaway, mga kapatid. Actually, kahit sarili natin, maari tayong ma-deceive ng sarili natin. So kung madali tayong ma-deceive ng sarili natin, example, mga kapatid. Ang hirap bumangon kapag kalinggo. Ano oras na? Tapos, maintindihan naman to ni Lord, maintindihan naman to ni pastor. O, di ba? Nililin lang mo sarili mo Nagpapalin lang ka naman. Ibig ko sabihin, na kahit mismong sarili natin, pwedeng maging manlilin lang. Tapos, ang mangyayari pa niyan, hindi, binulungan lamang ako ng kaaway, binigyan mo na naman ng credit ang kaaway. Huwag natin bibigyan ng credit ang kaaway, hindi naman kailangan ng kaaway
Kasi ito, laman na lang natin eh. Diba? Hindi kailangan ng kaaway. So let us not be easily deceived. Ano? And maturity protects us from those deceptions, mga kapatid. So maturity is protective. Immaturity, on the other hand, tends to bring danger. Ano? So take note, mga kapatid, hallelujah. In conclusion, so magtatapos na ako dito. Ano? Ephesians chapter 4 talked about unity. And the foundation upon which that unity is supposed to be, mga kapatid. But thank God, that same chapter of Ephesians, mga kapatid, also shows us the design, the very beautiful design that God has for us. His will, His plan for the church. Sinasabi dyan na tayo ay binibigyan ng mga handog ng ating Panginoon, including the ministers that He has given the task of overseeing the flock, of teaching the flock, of feeding the flock, mga kapatid, of making sure that we are growing in Him. Ano? And it is through our faith that we can be united, mga kapatid. Hallelujah. And when we are united, especially if we have maturity as believers, once we unite as a church, mga kapatid, gaya nga ng sabi, di ba, the gates of hell shall not prevail. Hindi madaling mabubuwag, mga kapatid. Very stable ang katawan ng ating Panginoon kung nandoon ang pagkakaisa at maturity. And again, that standard that we have to look to, that standard that we have to achieve, to attain, mga kapatid, it is our Lord Jesus Christ. The fullness of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. So I ask you, mga kapatid, tayo ba ay lumalago? O tayo ba ay naging stagnant na? Tayo ba, mga kapatid, karni na ba yung pwede nating kainin spiritually? O nananatili pa rin na gatas ang kinakailangan nating i-consume? Tayo ba ay naglilingkod na? Tayo ba ay naglilingkod na? Nagsiserve na ba tayo sa ating kapatiran? O tayo pa rin ba yung pinagsisilbihan? Nagagamit na ba tayo ng ating Panginoon para alagaan ang mga kaluluwa? O tayo pa rin ay alagain? Tayo magsitayo, mga kapatid. The message today, hallelujah, I'm sure you have heard of it one form or another earlier. But I believe, mga kapatid, hallelujah, that the Lord is calling on each and every one of us to examine ourselves at this moment. Siya sa atin suriin